Special Forces Team ay binubuo ng mga bukod-tanging mandirigma na siyang pinakabihasa sa pagkukumaka ng buong katihan ng Pilipinas. Taglay nila ang kaalaman sa small unit tactics, airborne at waterborne operations, pati na rin ang unconventional warfare operations. Ang Special Forces Team ay binubuo ng isang opisyal at 11 enlisted personnel. Bok! Ikaw. Ang team leader ay pinapanatili niya ang disiplina ng kanyang mga tauhan at inaalagaan ang pangkalahatang kalagayan ng mga taong nasa sakupan ng kanyang SFT. Siya ang tagapagpaganap ng mga gawain o aktibidades sa lugar na naiatas sa kanila. Ang kanyang armas at gamit ay kinagbibilangan ng 5.56 STAR carbine, mapa, compass, at snapline. Ang Team Surgeon. Ang Team Surgeon ay ang pangunahing kaagapay ng team leader sa pamamalakad ng isang SFT. Siya ang nangangasiwa sa lahat ng pangangailangang pang-administratibo ng pangkat. Itinuturing siyang team technician at bihasa sa lahat ng kaalaman ng Special Forces. Ang kanyang armas at gamit, M653 carbine at snapline. Ang Operation Surgeon. Nakaatas sa Operation Surgeon ang pagbubuo ng plano sa pamamaraan ng infiltrasyon o pagpasok sa isang lugar. Tinagurian siyang Jump Master o tagapagsiyasat ng airborne operations ng pangkat. Ang kanyang armas at gamit ay kinabibilangan ng M653 carbine kasama ang M203 grenade launcher, mapa, compass at snapline. Ang Intelligence Surgeon. Siya ang namamahala sa panlabas at panloob na seguridad ng kinalalagyan ng pangkat. Ang kanyang armas ay M16A1 assault rifle. Dala rin niya ang rappelling rope at snapline. Ang Demolition at Explosive Specialist. Tungkulin ng Demolition at Explosive Specialist ang paglalagay ng mga mina o patibong sa mga panahon ng pagsalakay o pananambang ng pangkat. Ito ay para mahirapan ang kalaban na pigilan ang SF team sa paglisa nito matapos ang isinagawang patibong. Bukod dito, pinamamahalaan din niya ang mga kagamitan ng grupo. Siya ang nakaatas na maging sniper ng pangkat. Ang kanyang armas at gamit, M14 sniper rifle, demolition kit at snapline. Ang Assistant Demolition at Explosive Specialist. Kahalintulad ang katungkulan niya sa Demolition at Explosive Specialist. Kung kinakailangan, maaari siyang magturo ng mga paksa hinggil sa demolition. Ang kanyang armas at mga gamit ay kinabibilangan ng M653 carbine kasama ang M203 grenade launcher, teleskopyo at snapline. Weapons Specialist. Ang Weapons Specialist ay bihasa sa pag-asinta ng target at sa lahat ng mga gawain na uugnay sa pamamaril. Siya ang tagapangalaga at nagsasaayos ng iba't ibang uri ng baril. Ang kanyang armas at mga gamit, M60 General Purpose Machine Gun at snapline. Ang Assistant Weapons Specialist. Katulad ng Weapons Specialist, bihasa rin siya sa pag-asinta ng target at maging sa pangangalaga at pagsasaayos ng iba't ibang uri ng baril. Ang kanyang armas at gamit, M249 Squad Automatic Weapon at snapline. Ang Medical Specialist. Siya ay bihasa sa kaalamang pangkalusugan. Nakaata sa kanya ang pangangalaga sa kalusugan, pati na rin ang pangangailangang pangkalusugan.
Isinasagawa rin niya ang mga operasyong pantubig gaya ng scuba at surface infiltration. Ang kanyang armas, M16A1 assault rifle, medical kit at snaplink. Ang assistant medical specialist. Kaagapay siya sa tungkulin ng isang medical specialist. Ang kanyang armas at gamit, M16A1 assault rifle, medical kit at snaplink. Ang communication specialist. Katungkulan ng communication specialist na tugunan ang lahat ng pangangailangan ng pangkat na may kaugnayan sa komunikasyon. Bihasa siya sa paggawa ng pansamantalang mga antena mula sa pangkaraniwang mga bagay. Gayon din sa continuous wave operation at mga pamamaraan ng pagpapadala ng mga mensahe. Ang kanyang armas at gamit, M653 carbine, snaplink, at Harris RF5800 high-frequency man-pack radio. Ang assistant communication specialist. Ganap ang kaalaman ng isang assistant communication specialist sa larangan ng radio telephone procedure, silent signals, pati na rin sa iba't ibang uri ng komunikasyon. Ang kanyang armas at gamit ay kinabibilangan ng M16A1 assault rifle, Harris RF5800 very high frequency handheld radio, at snaplink. Ang isang Special Forces team ay maaaring hatiin sa tatlong direct action teams sa panahong ito'y kakailanganin. Maaari silang mag-infiltrate o pumasok sa isang lugar sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan. Panlupa, panghimpapawid, o dili kaya'y pantubig. Ang isang Special Forces team ay maaari ring pangkatin sa 5 grupo ayon sa kanilang kaalaman at espesyalisasyon. Ito ay ang mga sumusunod. Operations at Intelligence, Demolition at Sabotage, Signal Communications, Weapons, at Field Medical Services. Sila po ang mga tinaguriang special breed of men. Sa aming mga bisita, ito po ang ating Special Forces team. Again, let us give them a big round of applause. Saan kaya gawa yun? Ay, kaya ko pa. Sure.